Ito muna natin dito sa King James, yung Luke chapter 10, 38 to 42. Luke chapter 10. Luke chapter 10, 38 to 42. Ang sabi ng Bible, "Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house." So, winelcome niya ang ating Panginoon sa kanilang tahanan. "And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left to serve me, or to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art or careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not be taken away from her." Tayo manalangin. Salamat po, Ama, sa umagang ito na ibinigay sa amin para po, Panginoon, muli makapag-aral ng inyong salita. At nawa nga ay nagkakaroon po ito ng impact sa buhay po namin at nagiging pagpapala. Mas nakikilala kayo ng mas malalim. And once again, Father, we ask for your forgiveness for all the sins that we have committed, for all our shortcomings. May continue to bless us as we study Thy Word. At lagi po ang pangalan nyo ang maitaas sa aming kalagitnaan. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. No, babasahin ko din dito sa Tagalog. At nangyari na sa kanilang pagpatuloy si Jesus ay pumasok sa isang nayon at may isang babaeng ang pangalan ay Marta na tumanggap sa kanya sa kanyang bahay. Siya ay may babaeng kapatid na tinatawag na Maria, at nang siya ay umupo sa paanan ni Jesus, nakinig siya sa kanyang salita. Subalit si Marta ay naabala ng maraming paglilingkod. Siya ay lumapit kay Jesus at sinabi, Panginoon, wala bang halaga sa iyo na iniwan ako ng aking kapatid upang maglingkod akong nag-iisa? Sabihin mo nga sa kanya, natulungan ako. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Subalit isang bagay ang kailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. No. Ang gustong i-emphasize ng kwento ay pagpapahalaga sa salita ng ating Panginoon. Sa Old Testament, alam ko na ipaalala ko na sa inyo, nabanggit ko na sa inyo, na sa Old Testament, yung mga mananampalataya doon ay direktang kinausap ng Diyos. No, yung audible voice ng Diyos ay napakinggan nila. And how I wish nga na sa panahon natin ngayon, ganun pa rin. Pero hindi na ganun ang sitwasyon dahil may Bible na eh. Yun yung dahilan kung bakit ipinasulat ng Diyos ang Biblia para yung kabuuan ng compilation ng Biblia ay hawak-hawak na natin. And so kaya sa Revelation, sa bantang hulihan ng Revelation ay sinaraduhan na to eh. No, na ang sabi doon sa Revelation chapter 21, no, sa verse 18, na ang sabi dito, dahil ako ay nagpapatotoo sa bawat isa na nakikinig sa mga salita ng pagpapahayag ng aklat na ito. No, na ang sabi, kapag ang sino man ay magdagdag patungkol sa mga bagay na to, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat sa aklat na to. At kapag ang sino man ay mag-alis mula sa mga salita ng aklat ng pahayag na ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi mula sa aklat ng buhay at mula sa banal na lungsod at mula sa mga nakasulat sa aklat na to. So sa madaling salita, since na kinumpleto na ng Diyos ang mensahe niya, ang gusto niyang sabihin,
nasa Biblia na. Napakapalad natin, nakakompile na sa ganito, yung salita ng Diyos. Nasabi ko nga sa inyo, siguro kung mga naka-scroll pa yan, baka yung 66 books na yan, baka puno to yung kwarto na to, baka nga kulang pa, no? Na-imagine ninyo yung bawat isang scroll, isang chapter, no? Ang Book of Psalms may 150 chapters. So, merong 150 ng scrolls dito na Book of Psalms pa lang. Kaya mapupuno tong kwartong to. Tapos saan mo hahanapin? Saan nga ba yung, di ba? Mahirap. Kaya mapalad tayo. Ganito na ngayon. Minsan nasa gadget na rin natin. So, napakapalad talaga natin. So, kinumpleto na ng Diyos yung mensahe niya, gusto niya sabihin sa tao. Kaya hindi na siya babawasan, hindi na siya dadagdagan. Kaya nga, yung mga mangangaral, ano lang yan, pinapaliwanag lang nila yung nilalaman ng salita ng Diyos. No, ang trabaho nila illumine, no, yung salita ng Diyos, hindi paltan, hindi bawasan, hindi dagdagan. So, bakit ko sinabi to? Kasi nga, dito sa kwento natin, yun yung gustong i-point out na napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Kasi may mga kanya-kanya tayong desisyon eh. At itong dalawang babaeng to, representation ng dalawang klase ng tao dito sa mundo. Pagdating sa kung paano ba niya ididil ang Panginoon sa kanyang buhay. So, nag-isip yung dalawa ng magkaibang desisyon kasi dadalaw ang Panginoon. So, bihira itong mangyayari. Tandaan nyo, ang Panginoong Jesus, noong mga panahong yon, sikat, sikat na lahat ng tao gusto siyang makita. Pag nabalitaan na darating siya sa isang lugar, lahat ng tao yon na fans man niya o hindi, believer man o hindi. Kasi pag narinig niyo yung pangalang Jesus, ano ka kumbaga maku-curious ka. Sino ba yung Jesus na to? Yung nagpapagaling daw ng may sakit, yung ang bulag nakakakita sa pamagitan niya, mga lumpo nakakapaglakad. Sino ba tong Jesus na to? Kaya para bang ang sitwasyon, parang halimbawa sa panahon natin, no, may celebrity na darating sa lugar, kahit hindi mo siya gusto, mapapalabas ka ng bahay eh. So, halimbawa, kahit na yung presidente na hindi natin binoto, pero pag andyan siya, nasa area, makikiusyoso pa rin eh. Baka nga mamaya magpa-selfie pa tayo kung may pagkakataon. Kasi sikat nga eh. No? Naandyan siya sa lugar. No? Parang sa mga atleta din, kahit hindi mo gusto yung player. Pero palagay ko, pag may pagkakataon na makapagpa-picture ka o makita mo siya, no? Pupuntahan mo pa rin eh. Ganun kasi ang tao, no, pag yung kinikilala. And so, ganun ang Panginoon, ganyan yung kalalagayan niya sa puntong ito. Tapos, pupunta sa bahay niyo, ibang usapan yun. No, doon sa Paranaque, ano doon masyadong highlighted yung religion at yung mga bagay na may kinalaman doon. No, kagaya ng Flores de Mayo, connected yun doon sa religion. Yung ang tawag namin doon sa gala. No, pag nagpipiesta doon, talagang bonggang-bongga. Saan ka nakakita ng pahiyas na nagiging bubong sa bawat kalye, no? Kasi talagang naka-compress siya eh. Tapos may contest pa yon bawat barangay. Kasi pag tumingala ka doon sa mga pahiyas, may image na binubuo. Kunyari, flag ng Pilipinas, o kaya may mga slogan. So, para mangyari yon kailangan dikit-dikit yung pahiyas mo. O gaano kalaking gastos yon. So, ibig sabihin, pinapabongga nila yung mga ganong bagay sa lugar namin, sa Santo Niño. No? So, kaya pag Flores de Mayo, hindi pwedeng walang artista na babayaran para kasama sila dun sila yung pinaka-highlight eh. Partner-partner 'yon, 'di ba? Mga binata at dalaga na pipili ng pinakamagaganda, pinaka guwapo. And so magsasagala Flores de Mayo. Yung pinakahuli nun, yung couple na artista. Tapos yung artista na yon na invited, syempre tutuloy yun sa bahay ng isa sa mga may kayang tao, kinikilalang tao sa lugar namin. So, kaya pag alam namin na naandun yung artista, talagang yung andun pinagkakalipunpunan yung lugar nila.
no? Tapos yung masilip mo man lang ba, yung makita mo lang yung gilid ng tenga niya. Tapos sabi, nakita ko si ano, ganyan, no? Pero yung kasama mo sa bahay, tapos makikipag-mingle sa'yo, magme-merienda, kakain kasama nyo, makikipagkwentuhan, ibang usapan yun. Sikat ka nun kasi nasa loob ng bahay mo yung celebrity, di ba? So ang Panginoong Hesus nung dumalaw dito sa magkapatid, kaibigan nila 'to. Kapatid ni Lazaro, itong si Martha at saka si Mary. No, hindi ito yung Mary na nanay ni Jesus sa laman. So, naandun siya, dadalaw ang Panginoon, siguro may pasabi ang Panginoon bago siya pumunta. Kaya nag-decide sila, no, sa dalawang pwedeng maging desisyon ng tao. Dahil darating, importanteng bisita, magpe-prepare. Ewan ko kung ginagawa niyo rin na 'pag may kamag-anak kayong galing sa abroad, tapos darating siya, grabe yung preparation 'no? Yung talagang lilinisin mo yung bahay na linis, magpapalit ka ng kortina, ilalabas mo yung mga special na gamit niyo, yung mga hindi niyo ginagamit na plato, gagamitin niyo na, mga baso. Kasi may bisita, eh. Paghahanda mo siya ng, paborito niyang pagkain, na-miss niya yung mga Filipino food, yung mga, specific na pagkain, ihahanda mo kasi may darating na special na bisita. And so gano'n na yung naging desisyon ni Martha. At walang masama do'n kung tutuusin, 'no? Hindi masama yung naging hangarin ni Martha na mag-prepare, mangusina, magtrabaho para sa pagdating ng special na bisita. Pero dito makikita natin sa dalawang bagay na dapat mong pagpilian, bagamat hindi masama yun, alin ba yung mas mahalaga? Alin yung mas dapat na pahalagahan? So di trabaho siya, no? Trabaho, busy-busy siya. Yung nagtatrabaho ka, tapos may makita ka sa loob ng bahay na nakatambay lang, parang nagpapabigat yun eh, sa ginagawa mo. Pero kung mag-isa ka lang, hindi mo naman hahanapin yun eh. Walang expectation, no? Kasi mag-isa ka lang eh, trabaho ka lang. Pero pag may kasama ka sa bahay, na busy-busy ka, tapos nagsi-cellphone lang, ang mangyayari nun, dadaan-daanan mo siya eh. Halimbawa, nagwawalis ka, ano mo sa kanya yung mga alikabok. Eh. No, sasanggiin mo siya nung walis mo, tapos pag naghugas ka ng plato, magdadabog ka doon. Gusto mong ipaalam sa kanya na hindi ka masaya sa ginagawa mo dahil sa kanya na hindi tumutulong. Pero kung wala naman siya doon, hindi naman gano'n. Hindi naman magiging gano'n ang sitwasyon. Kasi wala kang ine-expect. Since na dapat andyan siya, tumutulong siya sa'yo, bakit hindi siya tumulong? So, kaya minsan hindi tayo makapagsalita. Pinaparamdam na lang natin. At si Martha, siguro, hindi na siya nakatiis. Baka nagpaparamdam na siya ng nagpaparamdam, hindi maramdaman ni Mary. Pero minsan, ramdam natin yun eh. Kaya lang, sinasadya din natin na lalo tayong nang iinis. Ayaw mo akong direktahin kasi, nagpaparamdam ka lang, di lalo tuloy. Tuloy ka pa rin sa pag-cellphone, paghilata, no? Habang may tinatrabaho siya. So, nung siya ay nagsabi sa Panginoon, nung kanyang saloobin, sigurado siya eh, tama siya. Siguradong sigurado siya na tama siya. Tignan nyo sabi sa verse 40. Subalit si Martha ay naabala ng maraming paglilingkod. Siya ay lumapit kay Jesus at sinabi, Panginoon, wala bang halaga sa iyo na iniwan ako ng aking kapatid upang maglingkod akong nag-iisa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. So, lumapit siya dun sa sa may authority para magsabi ng tama at mali. Kasi sigurado siya dun eh na ang Panginoong Jesus righteous yan eh. Kaya pag diyan mo inilapit yung cause mo, no? Kumbaga parang magdedemanda ka, parang ang tingin mo mananalo ka kasi siya yung magiging Supreme Court eh. No, siya yung final say, siya yung final decision. At sigurado siya, no? 'Di ba? Ramdam ramdam dito sa Bible kung gaano siya kasigurado. No, hindi ka ba nag-aabala? Hindi mo ba nakita yung kapatid ko, hindi ako tinutulungan. Sabihin mo nga sa kanya, tulungan ako. Pero ano nangyari? Kabaligtaran ng expectation niya. Nakakahiya 'to. No, yung mapahiya ka sa harap nung tao na para bang
Yung bang nagsumbong ka, no? O, Nay, si kuya po, ganito, ganyan. Tapos ikaw yung napagalitan. Eh, nakakahiya yun, no? Eh, buti na lang walang tao sa paligid. Walang ibang nakadinig. O, ngayon na lang, hindi niya na alam, pinag-uusapan natin siya. No? Na ang sabi dito sa verse 41, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. O doon pa lang parang siguro nung nadinig ni Marta, teka muna, mukhang papunta doon sa ano mukhang mare-rebuke ako, no? At ang sabi sa verse 42, subalit isang bagay ang kailangan. O tandaan nyo isang bagay yung kailangan. Ibig sabihin importante sabi ng Panginoon. At pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. Doon sa dalawang pagpipilian na bagay, ipinakita ng Panginoon na sa puntong yon, ang mahalagang bagay ay dapat nasa paanan ka ng Panginoon tapos nakinig ka. Hindi masama yung ginawa ni Martha, pero pag itinapat mo doon sa naging desisyon ni Mary, dapat ang pinili ni Martha ay yung pinili din ni Maria. Na minsan lang mapadalaw ang Panginoon sa bahay nila, ang naging desisyon ni Martha, ipaghanda siya. Pero gustong sabihin dito sa kwento, gustong sabihin ng Panginoon, hindi yan yung kailangan ko. Hindi ako ang may kailangan sa iyo. Ikaw yung may kailangan sa akin. Sa puntong ito. No? Na pag minsan lang mapakinggan mo ang Panginoon, wag mong palampasin yun. Kaya ang naging desisyon ni Mary, makinig siya sa paanan ng Panginoon. Sa madalit salita, doon sa naging desisyon ng dalawa, na representation yon ng bawat isa sa atin. No? Tayo yun eh. Tayo si Martha, tayo si Mary. Anong desisyon ang gagawin mo sa mga ganitong pagkakataon? Na ang salita ng Diyos ay available, may iba kang gagawin, anong pipiliin mo? Ang Panginoon. Piliin yung kanyang salita. Kasi sigurado maraming matututunan kasi pagkain to ng pagkain espiritual ang salita ng Diyos. Na ang sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya doon sa dalawang desisyon, ang sinabi ng Panginoon, mismong sa bibig ng Panginoon nanggaling, na ang tamang desisyon ay yung desisyon ni Mary. May mga naiwala dito si Martha dahil doon sa naging maling desisyon niya. Anong una niyang naiwala? Una niyang naiwala yung peace. Yung sana at peace siya, masaya siya, na dumating yung Panginoon sa bahay nila, napaltan ng sama ng loob, napaltan ng bitterness. 'Di ba? Tandaan natin na pag naandyan yung Panginoon, present ang Panginoon, dapat at peace tayo. Nasa bangka yung mga disciple, bumagyo. Ang mga disciple nataranta, natutulog ang Panginoon. Sabi ng mga disciple, carest thou not, Master, carest thou not that we perish? Hindi ka ba nag-aalala na mapahamak kami? Yun daw yung sense sa original nun. Hindi isinama yung Panginoon. Hindi ka ba natatakot, nag-aalala na mapahamak tayo? Kundi sa original, ang sabi, hindi ka ba nag-aalala na mapahamak kami? Ba't hindi isama ang Panginoon? Mapapahamak din siya kung sakali. Natutulog siya dun sa bangka, nakahiga siya, mas una siyang malulunod. Pero ipinakita dun ng Panginoon na dapat, pag naandito ako, kasama niyo ako, hindi kayong mag-aalala. Kasi sabi niya sa dagat, peace be still. Tumigil yung hangin, naging at peace yung dagat. Kasi pag andyan yung presensya ng Diyos, dapat at peace tayo. Naiwala ni Mary yun, ni Martha yon, no, yung pagiging at peace. Isa pang bagay na naiwala niya, yung magandang relationship. Kasi pinili niya yon na magtrabaho, nabigatan siya, sumama yung loob niya sa kapatid niya. Naiwala niya. Kasi may mali siyang desisyon. Na sana, bago siguro dumating yung Panginoon, baka ano sila, may maganda silang relasyon. Pero nung puntong yon, naiwala niya. Tapos, ang higit sa importanteng bagay na naiwala niya, yung words of wisdom na dapat mapakinggan niya sa Panginoon kung naupo siya sa paan ng Panginoon nung time na yun. Naiwala niya yun. So, ang dami niyang na-miss. Siguro kung maghahanap pa tayo, mag-iisip pa tayo, may makikita pa tayo na mga bagay na naiwala ni Martha kasi nagkaroon siya ng maling desisyon.
Ano ba yung gusto nung Panginoon para sa atin? Sa Hebrews 10:25, in-emphasize dito kung gaano kahalaga yung pagtitipon. Sabi sa Hebrews chapter 20, 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, as ye see, uh, na ang panahon, no, ay ano na, no, na mabilis, papalapit na yung araw. Kumbaga, habang lumilipas yung araw, papaubos ng papaubos 'to. Hindi tayo papalayo sa katapusan, kundi papalapit tayo. Kaya habang lumilipas yung araw, papalapit tayo sa eternity. And so, dahil sa gusto ng Diyos na pahalagan natin yung pagtitipon, dapat meron tayong maging aware tayo na, oo nga, kailangan ko pala ang salita ng Diyos sa buhay ko. Tignan nyo pag dadalhin sa logic na paraan, yung 7 araw na ibinigay sa atin ng Diyos, 7 araw, tapos yung isa, hinihingi niya, yung isa, para sa kanya ba yon? Hindi para sa kanya, para sa atin pa rin. Kasi hindi naman ang Diyos makikinabang doon eh. Doon sa hiningi niya na 1 araw, tayo pa rin yung makikinabang. Bibigyan tayo ng Diyos ng ano, kasi abala tayo buong 1 linggo. Maganda napapahinga tayo. Napapahinga yung katawan, napapahinga yung isipan, tapos napapaltan ng dahil napahinga ka, ma-freshen up ka, makakapag-isip ka uli ng tama, makakapagplano ka uli ng tama, kasi napahinga ka eh. Pero subukan mo na yung buong 1 linggo, eh, ginugol mo sa trabaho. Hindi yun ang design ng Diyos para sa atin. Talagang meron siyang 1 araw na inilaan para sa tao, para mangilin, para makapag-evaluate, makapag-muni-muni, at ilapit yung ating sarili sa Panginoon. Kasi kailangan ng tao ng spirituality. Kailangan ng tao ng spiritual na bagay sa buhay niya. Kaya kung uunawain natin yung Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay o kaya sa mga material na bagay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya dapat meron talagang time na nakikinig tayo sa Panginoon, merong time na napapahinga yung ating mga sarili sa mga kaabalahan sa mundo. And then, pagkatapos nun, makakaipon ka ng lakas, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos, paano mo uli harapin yung buhay. Diba? Sa lahat ng area ng buhay natin, kailangan ng break. O pag yung, di ba, sa basketball, may break sa bawat quarter, tapos first half, merong mahabang break bago pumasok doon sa third quarter, di ba? May mga break yung mga nagbo-boxing, mga nag-UFC. Di ba? Kahit pa paano, may break, hindi pwedeng tuloy-tuloy yun. And so, para sa advantage natin yun. So, at maganda ang desisyon natin, yung halimbawa, pag break, pag time na nagpapahinga tayo, wag nating hahayaan na hindi kasama doon ang Diyos. Kasi pag halimbawa, namasyal lang tayo, physical pa rin yun eh. Kailangan pinapakain natin yung spirituality natin. At sasabihin sa atin ng Diyos, tama yung desisyon mo. Si Martha, na nagdesisyon ng mali, may mga nawala sa buhay niya. Pero si Mary, na nagdesisyon ng tama, sigurado, punong-puno siya. Punong-puno siya ng karunungan, naging at peace yung buhay niya, naging maganda yung relasyon niya doon sa kanyang kapatid. Sigurado nung yun yung naging desisyon, yun yung sinabi ni Martha na, hindi ka ba nag-aalala, Panginoon, na hindi ako tinutulungan ng kapatid ko? Siya may galit siya kay Mary, pero si Mary, sigurado, hindi bitterness yung meron siya, kundi panghihinayang. Kung sino man sa kanila yung ate o ading, hindi ko alam. Siguro kung kakausapin niya si Martha, sayang, ang dami mong na-miss kasi mali ang naging desisyon mo. At nawa, sa buhay natin, no, magkaroon tayo ng tamang desisyon na ang Diyos ay bigyan natin ng lugar, no, sa buhay natin. Yung salita ng Diyos, bigyan natin ng lugar sa ating buhay. Kaya tama yung ginagawa natin na merong time para mag-Bible study,
mapakain yung ating spirituality. So, hindi natin pagsasawaan ang salita ng Diyos. Dahil yung physical na pagkain, hindi naman natin pinagsasawaan. So, magandang umaga, tayo'y mag-pray. Salamat po, Ama, sa